So magandang araw sa lahat. Sa videong ito, pag-uusapan natin yung mga common issues sa CR152, lalong-lalo na sa shifting. So kagabi merong hinatid dito sa bahay na isang unit. Ayan, medyo matagal na tong nakatambay, so binaklas na namin. Ayan, puro alikabok. Hindi na siya napapaandar. Kasi yung sira niya is hindi na siya kumakambyo. Sira na yung transmission. So upon checking, tinanggal namin yung sprocket tsaka kadena. Nakita namin na damage na pala yung oil seal dito sa shaft, sa drive shaft niya. Ayan, so natatanggal na yung oil seal. Kunin na lang natin. Ayan yung oil seal. Tapos yung bearing sa loob, ayan, kung nakikita ninyo, mayroong ayun sa loob. Wala na yan, parang natanggal na siya doon sa, hindi na siya nakadikit sa mga kasama niya. So nahulog na yung bearing. So hindi na siya umiikot ng maayos, kaya hindi na pumapasok sa second gear. So una ito, tapos pati sa loob na damay na, kasi gumagalaw na kasi to. So once pag gumalaw to, kahit onti lang, may tendency na mahuhulog yung bearing. So ito yung unang lumuwag, tapos ito gumalaw. So ano ba mga reason sa mga ganitong cases? So unang-una, sa mga ganitong cases, ang una mong ma-feel is mahirap ipasok yung cambio. Ang unang reason dyan is itong shifter natin. Yan. So factor din ang langis na ginagamit natin. Pero malaking epekto itong sa shifter. Yan. So ituturo natin yan ngayon. Paano i-maintain yung shifter natin na hindi madadama itong transmission. So ano ba ang gagawin namin dito sa makinang to? Automatic to. Need to i-overhaul kasi wala tayong paraan na makuha yung bearing o mapalitan unless babaklasin to lahat. So tatanggalin talaga to lahat kasi nasa loob yan, nasa pinakagitna yan ng makina. So unfortunately, tsumamba talaga siya dito sa unit na to, hindi siya namalayan. Tapos isa din sa mga factors bakit nagkaganito, yung hinihiram yung motor mo tapos hindi alam nung gumagamit na meron palang tendency, merong cases na hindi pumapasok kaagad yung second gear. So yung iba, sinisipa nila yung shifter. Ayan, sinisipa nila ng malakas. So ang nangyayari, napupwersa yung shifter at saka yung transmission sa loob napupwersa din. So yung oil seal, nadadamay siya, lumuluwag. So dapat heads up nyo yung mga, kung meron man kayong pinapahiram sa motor nyo, heads up nyo na pag ganun ang nangyari, ayaw pumasok o kaya medyo matigas, ibalik niya ng first gear ng maayos, hindi yung sisipain niya na parang pwepwersahin niya. Tapos ituturo natin ngayon paano to i-maintain para ma-prevent natin yung mga ganong cases. So tatanggalin natin to shifter. Gagamit tayo ng number 10 na tools. Ayan. So nag-attempt na ako natanggalin to. Naisip ko lang na isama siya sa vlog at ituro natin kung paano siya i-maintain para makaiwas yung mga kapatid natin na mga CR152 user. So medyo matigas na siya iikutin. Siguro dahil sa matagal na siyang hindi ginagamit. So marami na siguro sa loob. Ayan, nahugot na natin. Tapos number 10 pa rin yung gagamitin natin dito. So welded to na version.
Ito yung mga latest na mga CR152 welded na sa shifter, pero natatanggal pa rin yan. Ito dito number 10 pa rin. Ayan yung lock nya. Ito na siya, yung buong assembly ng shifter natin. So madumi na siya, kinalawang. Ito, napakadumi na. So ang gagamitin natin dito panghugas, kasi goma to, hindi to pwedeng hugasan na ang gasolina. So ang gagamitin natin is crudo, kasi yung gasolina tinutunaw niya yung goma. So crudo yung gagamitin natin. Ayan, so naka-ready na yung crudo. Tapos sa oil seal nga pala, ano ba ang sukat ng oil seal, kasi need natin tong palitan. So pag tinanggal nyo na yung oil seal, meron yung numbers na naka-indicate. Ayan. So nakalagay is 20, tapos 34, tapos 7. Ayan. 20, 34, 7. So yan yung millimeter nya. Ayan, meron pang nakalagay dito TC 20, 34, 7. So i-review natin kung tama ba gamit ang caliper. So wala na tong battery, wala na siyang display, pero pwede pa naman siyang gamitin. Ayan, yung spring nya lumabas. Ayan, 10mm, 15, 20. Ayun, 20 yung inner diameter nya. Tapos yung outer, ayan, 34. Ang 35 ito. So 34 siya. So tama yung nakalagay dito, 20, 34. Inner diameter 20, 34 outer diameter. Ayan, focus natin. Tapos ito, as expected, 7 yung nakalagay. Check natin kung 7 nga ba. Ayan, 7. So tama yung naka-indicate. So hindi natin yun hinula, kasi maraming numbers dito nakalagay. So pwede nitong dalhin, tapos maghanap kayo ng oil seal na kasukat nito, 20, 34, 7. Tapos sa paglinis nito, gagamit tayo ng crudo. Naka-ready na rin yung grasa. Ayan. So grasa yung gagamitin natin. Lalagyan natin ito ng grasa sa loob. Gamit lang kayo ng brush. Pwede nyo naman siyang ibabad sa crudo kung meron kayong container. Ayan, so kumuha ako ng container. Lalagay natin dito yung shifter. Tapos yung crudo. Ayan. Ibababad natin yung shifter. So yung crudo na ginagamit natin, medyo marumi na siya, kasi binabad din namin dito yung kadena, kasi kinain na ng kalawang. Matagal na kasi itong nakatambay itong unit,
hinihintay lang ng owner na ma-schedulean ng maayos dito sa amin. So parang turno-turno lang kung mayroong bakante. So loaded pa kasi tayo ngayon, meron pa tayong ginagawang isa. Ayan. So siningit na lang nila to. Ayan, so tapos na natin siya sa paunang linis. Maraming lumabas na kalawang kanina dito. Ayan. So meron siyang goma na cover. Tatanggalin lang natin to. So hindi siya mahirap gawin, hindi rin siya madali. Kailangan lang talaga siya ng unting patience. Ayan. So natuklap na yung parang plastic doon sa loob. Tsaka meron siyang mga kalawang. Kung nakikita nyo, meron siyang butas sa likod. Kung ibabalik natin yung goma, hindi nyo yan makikita yung butas. So naka-cover siya dito. So ang ginagawa namin, dito namin nilalagay yung grasa. So kaya naka-ready na yung grasa natin kanina. Ito. Diyan natin siya ipapasok. So pag hindi nyo to na-maintain, ang mangyayari, kakainin to ng kalawang kasi ball and socket to na mechanism. Ayan, parang meron siyang bola dun sa loob. Ayan, natuklap na yung plastiko. Nasira na talaga siya. So once wala na siyang grasa, puro na siya kalawang, napasukan ng alikabok, lupa, mga ganun. Ang mangyayari, yung bakal hindi na magiging circle o bola. Ang mangyayari, hindi na to gagalaw ng maayos. So need mong bumili ng bagong shifter assembly. So meron genuine ito, nasa mga 800 pesos yata or 900, nasa Shopee. Yung seller si Mville Santa Cruz. So lalagyan natin itong ng grasa, papatuyuin ko lang muna saglit. Tapos dyan natin ipapasok sa mga butas. So madali lang tong gawin kaysa sa hintayin natin na madamage yung makina. So ito lang talaga yung unang suspect. Bakit? Matigas yung cambio niya. Tsaka nadama yung drive shaft, pati oil seal. So automatic overhaul talaga to. Babaklasin to buong makina dahil lang dito. Una, ito, sabayan mo pa ng magaspang na langis. So wala na talaga. So yung mga bagong units, tingin ko wala din yung mga grasa dito. Kasi yung nilalagay nila na langis is Makoto oil. Kung napapansin nyo, matigas talaga siya ikambyo. So una, yung oil, malaking factor yan. Tsaka ito, so pares yan silang dalawa. Need natin to i-check. Lalong-lalo na sa mga bagong unit. Huwag nyo nang hintayin na meron pang madamage sa makina. Kasi napaka-unting maintenance lang nito. Saglit lang to gawin kung tutuusin. Pero yung epekto niya, tingnan nyo naman. Ayan, sira yung bearing ng transmission. So automatic overhaul yan. So magkano ba ang papa-overhaul ng makina? So depende yan sa location natin, depende rin sa mekaniko na gagawa. So kung gipit na talaga, ipit na yung mekaniko, siguro mura lang yung sisingilin. Pero kung nasa mga high-end ka na na mga shops, medyo may kamahalan yan. So hindi mo pa isasama yung gagastusin pagbili ng bearing. Pero meron namang mga mura. Pero kung gusto mo ng mga matibay na bearing, so doon ka talaga sa mga branded. Tapos bibili ka pa ng oil seal. Ayan. Hahanapin mo pa yan. Yung oras na nawala yung motor mo, hindi mo magagamit, sinakripisyo mo lahat. Yung oras, pera, dahil lang sa mga maliliit na bagay. Ayan. Napakaliit lang na bagay. Shifter, langis. So ano ba yung langis na ginagamit natin
para smooth yung shifting. Ayan yung always natin tinuturo. Ayan, Zik M9 yung ginagamit namin, fully synthetic. So gagamitin mo lang to pag tapos ka na sa break-in period, like nasa mga 8,000 kilometers pataas ka na, okay na to gamitin. So kung gusto mo kung gusto mo malaman ano yung mga magagandang langis sa break-in period, yung kapatid nito, Zik M7, yun yung ginagamit namin. Okay din yung Shell Advance na EX7, pang break-in lang. Kasi semi-synthetic yung mga langis na yun. So yung Zik M7, semi-synthetic din yun. So mineral based tsaka synthetic, 50-50, 50% mineral, 50% synthetic. So pag tapos ka na sa break-in, ito yung gagamitin mo. Maganda to sa makina ng 152. Kahit na sa ibang mga classic bike tulad ng Classic 250. So automatic malilesen yung chances, mape-prevent mo yung mga ganitong sira. Ayan, so chill rider lang yung may-ari nito. Hindi niya in-expect na ganito yung mangyayari sa motor niya. Tapos nung tinanong ko siya, may humihiram ba ng unit mo? Sinabi niya oo. So yun talaga ang mga chances, mas bibilis yung mga chances na masira yung motor natin. Lalong-lalo na pag pinahiram natin sa driver na hindi niya alam yung asal ng motor, lalong-lalo na pag hindi natin sinabihan na yung sa shifting niya meron siyang problema na medyo matigas. Tapos ito pa, hindi nila to alam, ganitong na maintenance. So anong nangyari? Ito yung resulta. Ayan. So para ma-prevent, napakadali lang tong gawin. Basic tools lang. Ayan, sayang yung mga babaklasin pa natin to. Siguro ang isasama na lang namin sa video yung sa baklas ng top, tapos kung ano yung mga bearing na gagamitin natin, ano yung bibilhin. So isasama natin yan. Ayan, so nilagyan na natin siya ng grasa. So paunti-unti lang. Tapos ipapasok dito sa butas sa likod. Tapos ikutin nyo lang. Ganyan. Parang i-exercise nyo yung ball and socket nya, para yung grasa sa loob mag-spread. So ito, tapos na to kanina. Ayan, nakita nyo meron siyang mga sobra. So okay lang na meron siyang sobra, wag lang yung excessive talaga na napakaraming sobra. Sayang din yung grasa, tapos didikit din yung mga alikabok dito o mga maliliit na bato. Kaya may cover siya. So since tapos na to, babalik natin yung cover niya na guma. Ayan, so hinay-hinay lang para hindi mapunit yung guma. Ayan. So ito lang, paunti-unti. Tapos hawakan niyo yung isang side. Tapos dala tulak. Ayan. So pasok na siya. Nabalik na natin siya sa dati niyang anyo. So malinis na to. Ikakabit na lang namin dun pag okay na yung makina. So bibili tayo ng oil seal. So nasabi na natin kanina yung sukat. Hahanap na lang tayo. Tapos yung bearing, papakita natin kung anong sukat. Pero alam na namin yung sukat, pero mas mabuti yung ipapakita talaga natin actual. So balik ko lang, review tayo. Applicable to sa lahat ng motor na decambio na mayroong mga shifter assembly. Kahit sa mga Classic 250 ginagawa namin to. Kasi meron din akong tropa na nasiraan ng drive shaft. So nag-overhaul din siya. Kasi mahilig siya mag-wheelie-wheelie. So kinain yung drive shaft ito.
itong humahawak sa engine sprocket, napudpud. So naupod yung mga ipin. So ito, babalik na natin to pag good na yung ano. So marami pa tayong operation na gagawin dito sa makina. Sasabayan na lang din namin to ng headworks, basic porting, pang touring lang, para masulit niya yung proseso ng overhaul. Kasi sayang din yung move na gagawin natin, babaklasin naman to lahat. So since babaklasin lahat, susulitin natin yung mga pwede natin gawin dito sa head para mas gumanda yung performance niya. So review lang sa mga bagong unit na nakuha. Gawin nyo to. I recommend na tiyagaan nyo na lang. Medyo marumi to na trabaho. Need siya ng tiyaga talaga. Gamit lang kayo ng mga appropriate tools. Tapos yung mga gamit natin, kopyahin nyo na lang. Tapos yung oil, yung mga langis na gagamitin nyo, mas better kung break-in pa, bagong unit. Yung kapatid nito, M7, maganda yun pang break-in. Tapos after 8,000 kilometers to 10,000 kilometers, ito na gamitin nyo, M9. So ilang kilometers ba tayo magpapalit ng oil pag break-in gamit yung M7? So depende talaga yan sa langis na gamit mo. Merong iba nagpapalit every 1,000. So sa amin, ang ginagawa namin, sinusulit namin yung langis. So magmumonitor ka lang dun sa sight glass kung yellow pa ba siya o nangingitim na. So ang mangyayari sa M7, nasa mga around 2,000 kilometers yung mangingitim na siya. So kung gusto mo na medyo safe yung kampante ka, hindi ka maprapraning sa kamomonitor ng langis, gawin mo kahit 1,500, palitan mo yung M7. Kung may tiwala ka naman sa mga sinasabi ko, kahit 2,000 kilometers, pwede mo yung gamitin yung M7. So ang kulay nun, black siguro yun na ito. So ito golden. Yung kapatid niya na M7 parang black or dark blue. So after 8,000 kilometers mong kagagamit ng M7, lumipat ka na dito sa M9. So magandang langis to para sa makina ng CR152. Tapos kung bagong kuha yung motor mo, kailan ka ba pwedeng magpalit ng M7? So yung ginagawa namin, lalo na sa unit ko noon, so meron akong 3 CR152 noon, tapos ngayon nadagdagan ng isa. So ang ginagawa ko, pagkuha ko sa kasa, pinapalitan ko kaagad ng langis. So ang pinapalit ko is semi-synthetic. So noong 2019 wala pa yatang Zik na M7. So hindi ko pa kilala yung mga langis na itong brand na to. So ang ginagamit ko is Shell Advanced Semi-Synthetic based. Yung 10W40 kulay asul, yung blue. So yun yung ginagamit namin pang break-in. Tapos after break-in, ang ginagamit namin is Shell Ultra, yung gray. Nasa 500 1 litro. Tapos nung lumabas to, ito na yung ginagamit namin kasi mas mura at saka mas maganda yung performance ng makina. Lalo na sa shifting, mas maganda yung pinapakita niyang performance. Kahit yung M7 maganda yun sa shifting. Ito M9 to eh. So yung M7 maganda sa shifting kahit long ride. So marami na akong tropa na gumagamit nun ngayon. So yun lang muna. Siguro sa next episode papakita natin yung gagawin namin dito, tsaka yung kabuuhan niya, tapos i-update namin kayo kung kumusta na yung performance. So lilinisan pa namin to, marami pang gagawin. So lang, maraming salamat sa panonood. Kung hindi ka pa subscriber sa channel, huwag mo kalimutan mag-subscribe, tapos like mo yung video, tapos comment ka para updated ka sa mga next episodes na i-upload natin. Tsaka kung CR152 user ka, mas mabuti kasi alam mo yung mga maintenance na ginagawa natin. Pwede naman tong DIY, ikaw lang yung gumawa. Basta tiyagaan mo na lang since meron namang tutorial. So maraming salamat sa pakikinig. Ride safe sa ating lahat. Peace out.